O, tapos? Kaya hindi ka kasama. Oo. Hindi naman sa PM. Ako nang nandun lang muna is kami-kami lang. Kami nila Bel. Oo. Si Tupe, tas ako. Oo. Tas edi, na kami, inom-inom na kami, lasing na, ganun. Pero alam, di ba may something na kayo nito pa dati? Wala pa? May something boy ni Tupe. First meeting namin ni Tupe, nag-ano kami, yung staycation ko, remember last July. Oo. Paano naging bakla? Teka lang, hindi ko mag-gets, ha? Sige, kapunta ko na. Alam mo yung mga bago-bago tayo sumasama, yung bago sa sumasama-sama sa amin, yung dito sa daing. Oo. Matagal na. Wait lang, yung nagmamotor na tayo nila Mac dyan, yung pumunta tayo sa bahay nila Mac. May something na kayo na nun? Nag-MM na tumundi. Tingnan mo? Sige, hindi ko alam yun ah. Ano yun? July yun yung year. Unang meet up namin. Hindi naman kami, wala naman nangyari sa amin, pero nag-kiss kami, nag-make up kami, yun lang. Oo, gets. Tapos nawala na, never na. Ay, hindi, nung Batangas kami, nag-ano rin kami doon, nag-kiss din kami doon. Pero yun lang yun. Tapos hindi siya nag-escalate into something more. Oo. Akala ko ni hindi. Parang for the longest time, iniisip ko baka ano lang siya, baka nire-respeto. Sabi niya kasi sa akin, nire-respeto niya raw ako. Ano daw. Ganon. Mama Mary naman pala? Mama Mary ka naman. Ganon yung pin-to-be situation. Eh, pagkakina mo, ako na nga yung ako na nga nagbibigay ng motibo sa'yo. Tapos ano na nga di ba? Parang magkatabi na kami dun sa bed. Jilin, as in-hit moment si Jilin. Oo, God. Kastang-kast. Ina mo, no? Gusto talaga siya. Nung unang punta niya sa team, nung unang beses siya nakita, kaya nung sumama siya sa amin magkakaroon ng staycation, di go sa... Target lock. Oo, sabi ko, yay! Okay. Ako, edi fast forward. Never na talaga nag-escalate. As in, wala na, hindi na siya nasundan, wala na, kahit expired na magka-chat kami, gano'n. Laging wala, tapos parang for mga ilang months, lagi na namin napapansin na sunod-sunuran siya kay Mac, na isang utos lang ni Mac, mag-init ka na ng pagkain. Wait lang. Si Mac yung trip niya. Kasi nabagay mo wala ako makagago. Gaga, binibuild up mo dun eh. Di yun eh yun. Hindi, ang tagal na namin na Hindi, pero totoo yun ha. Lagi nga siyang... Diba? as in, inside joke sa amin nila Remark, yung na may something sa kanya na siya yung kabit ni Mac. Kasi isang utos lang sa kanya ni Mac para kahit may call siya, talaga mag-iinit siya ng pagkain para kay Mac. Tapos imagine yung bahay niya sa Caloocan, hinahatid niya si Mac sa Bacoor, tapos saka siya uuwi sa bahay nila. Bait naman ni Tupe. Parang namin yun, parang lang, nagbibiruan lang kami na may something sa kanila, na may gusto siya kay Mac, ganyan. Tapos fast forward, nung gano'n kami Nagbibiruan lang kayo. Na-manifest. Na-manifest ko, naging totoo. Tapos, ito ang pinakamalala. 2 days before mag-inuman hindi, yung nag-chill up muna kami. Ang ina, daw niya event ah. Nag-chill up kami, di ba? Yung last na sama namin kayo, kasi hindi na kami okay ni Mac ngayon. Kasi sila na. Hindi, yung bago sa team namin, na babae, nag-chill up kami, di ba? Kasama si Mac, saka yung babae, saka si Tupe. Kilala ni Mac. Lugogo? Ngayon, Lugogo? Sa bagay. After namin mag-inuman, hinatid na ni Mac pa uwi. Tapos si Tupe, putang ina mo, iniwan kami, biglang sumunod kay Mac, kasi iniwan kami ng walang paalam. Tapos day after, hindi na sila nag-uusap ni Mac. Ang akala namin, nagagalit siya kay Mac kasi mali yung ginagawa ni Mac, na nangangapin si Mac, ganyan. Putang ina mo, nung nag-inuman kami kila May, umiyak si puta kasi pinapagkwento namin kung bakit sila mag-aaway ni Mac. As in, siya, okay na iyak talaga, be. As in, yung iyak na talagang kakulukot, as in, luhaan, broken-hearted ka. Pero wait lang. Wala na kayo niyang something mo kinakwento niya. Wala, ay hindi. Ewan ko,
O tapos, go. Ano na gawin? And before yung mga event kila May, ito muna, before yung event kila May, 2 days before, di ba may may work talks ako, may mga movie ako doon. Oo. Nakikita kasi yung activity doon kung ano yung pinapanood mo. Oo nga, yung last recent. Alam mo ba kung ano nakita kong pinapanood niya ron? 2 araw niyang pinapanood, punang ina bago kami nagpunta kila May. Alin. Red, white, royal, blue, be. Ano yun? O diba hindi mo alam? Kasi lalaki ka. Di ano nga yun, pero tungkol saan yun? I-google mo ngayon. Red, white, wait. Red, white, and royal blue. Wait lang, tingnan ko ah. Kasi yung kulay, red, white. Ito 2023. Romance, rom-com. Ano ito? Overview. Wait lang ah. Developing love affair between the son of the President of the United States. Ano to? Badingan? Parang dalawang lalaki. Ligago. Yan yung pinapanood niya, 2 days. So, bago kami nag-inuman kila May, napapag-honor na ako. Sabi ko kay Remark. Ligago. Sabi ko, bakit nanonood si Tupin nito? Kasi si Remark, nung nakita niya na yan yung pinapanood ko, diring-diring siya. Sabi niya, kadiri na pinapanood mo na ang dami niyang side comments. Sabi, 2 days niyang pinapanood yan. Putang ina. Nag-suggest pa ako sa kanya ng action movie. Tapos ang gusto niya is padahan. Nanonood ka ako ngayon. Alam mo yung ano pre? Alam mo yung Narcos? Oo. Yung kay Pablo Escobar. Gago, ang ganda pala na ito. 2015 pa ito ngayon ko na-discover. Si Remark nanonood yan. Tapos alam mo kung ano pinakamalalang ginawa niya na nagiinuman kami kila May. Ano na? Kasi lasing na kami. Tapos si Del, si Puta, hayok na hayok sa ala. Kasi parang ngayon na lang daw ulit makapag-inom. Si Del? Na kami yung kasama. Oo. Eh di natulog si Del. Umakyat siya. Tapos natulog siya. Si Tupe, akyat baba siya. As in, sinusundan si Del. Wala. Hindi siya tumitigil. Tapos parang nababother na kami ni May. Eh, sinundan namin. Tapos ako rin kasi, lasing na rin ako. So wala na akong idea kung ano na nangyayari. Okay. So yun dun pala sa pagbababa niya na yun, may ginawa siya kay Del. As in, ang ina. Wala. Ang OA nurse. Alam mo, sobrang bait ni Del kasi hindi siya binubog ni Del. Pero talagang ang lala. Kinuwento sa akin kinabukasan ni May kung ano yung nangyari. Kinabukasan ko na nalaman after na. Kasi wala na rin ako sa wish. Sobrang lasing na lasing ko. Nahuli siya ni May na nakapatong kay Del. Tapos, ang sabi ni Del, nagising siya. Parang nilalamas-lamas yung katawan niya. Tapos, nakababa na yung short niya. Tapos hawak nito pa yung ano niya. Ligago. Ligago. Sobrang putang ina. Sobrang lala. Alam mo, nanginginig yung katawan ko kapag inipin. Kasi putang ina ka. Minolestya mo yung kaibigan mo. Tinanggap ka dito. Dito ka pa Ano na niya? Nagkagulo nun? Sino pa nandun? Di nandun si Kyla? Nandun si Kyla, pero wala rin siya idea. Parang kinuwento na lang by the face. Tumugugo. Ilan ba kayo doon? 4? 5? Si Chris, nandun si Chris. Oo, si Chris nga. Kasi hindi talaga ma-process ng utak namin kung paano siya napunta sa ganung sitwasyon, kung paano niya yun nagawa. Kasi, tas alam mo ba, nakayakap pa siya kay Del. Eh, lasing na talaga si Del. Wala na siya sa wish. Talagang blackout na. Pero nagising siya kasi kinakausap daw siya, sabi raw sa kanya, baby, gusto ba? Gusto. Tas hawak-hawak daw yung ano niya. Tas kinakababa yung shorts. Tumugugo ng gagapang. Ang creepy niya, as in, putang ina, tapos niya yun, alam mo kung bakit ako galit sa social media. Kasi sobrang okay niya, parang wala siyang ginawang masama. Oo nga, wala rin akong makita na post niya eh. Parang wala naman. Sobra niyang kupal, as in, talaga. Tapos alam mo ba, kinonfront siya ni May? Alam mo kung anong sinabi niya, imbes na mag-admit siya, tapos mag-apology siya. Kailangan pa siyang takutin, kailangan pa siyang pilitin ni May para lang mag-apology siya kay Del. Kasi hindi siya talaga siya umaamin. Sabi niya, lasing na daw siya, hindi niya na raw alam yung ginagawa niya. Tapos sobrang bait ni Del kasi parang ayaw niya na magkagulo kasi nahihiya siya kasi nandoon kami. Tapos ayaw niya
nga pala, wala rin siyang, hindi siya nag-girlfriend. No? Oo, gago. Feeling ko talaga bluff niya lang yun na may, may girlfriend niya. Tapos alam mo kapag iniisip ko ngayon yung mga actions niya towards Mac, talaga ngayon ko nare-realize na may gusto talaga siya kay Mac. Kasi yung iyak niya, nung nandun kami kila May, hindi yung iyak na hindi yung iyak ng lalaki na nasasaktan dahil nag-away sila ng best friend niya. Hindi ganun yun. Ang mga babae na hindi umiiyak yun sa pag nag-aaway-away, tapos ikaw, okay nang iyak mo. Gago, wala. So, hindi kayo nag-uusap sa team ngayon? Wala. Hindi kayo nagpapa. Wala, hindi kami okay. Talagang hindi ako sumasama sa kanila kasi inaatake ako ng nagpapanik at ako kapag kasama ko siya sa isang nagkaano talaga ako boy, nanginginig talaga yung katawan ko. Talagang Grabing plot twist yan. yung katawan ko. Grabing plot twist yun ah. Ang lala talaga as in. Sobrang kalat, nakakapigong yung pagmumukha niya. Gusto ko nga siya ito sa nakubisit nga ako ba ito siya in-unfriend eh. Hindi ko muna siya in-unfriend para nakita niya mga post. Check ko nga, ano ganap nito po yun. Check ko nga. Kasi alam mo ba, sabi ba niya, nung umamin siya, tinanong kasi siya ni May. Pinilit ko si May na tanongin kung bakla siya. Kasi sabi ko, gusto ko ng peace of mind, gusto ko malaman kung ba't niya ginawa yun. So tinanong siya ni May, bakla ka ba? Sabi niya, bisexual daw siya. But no, he's not bisexual, he's gay talaga. Kasi if you're bisexual, you're into bisexuals din. You're not into guys. Hindi straight guys yung hahanapin mo. At hindi ka mangmomolesta, first of all. Tapos, sabi niya, Friend pa naman kami ni Tote. sabi niya kay May, sana walang makaalam, lalo na si Mac, kasi kakabati lang namin. Diba, grabe niya pinoprotektahan si Mac. Tapos, tsaka namin na-realize na kaya pala sila nag-away ni Mac kung nalaman niya na may kabit si Mac. It's not because nagagalit siya kasi nang mababae si Mac. Feeling ko nagagalit siya kasi nasistelos siya. Ang tanda-tandaan niya na, putang ina, parang siyang alam mo yung mga nakakatakot na bakla sa parlor, ganun yung atake. Wala naman siya mga post na something. Tawa-tawa ka ako dyan, nag-post yan nung nakaraan, nag-share post yan nung nakaraan. Yung babae nagtatato na malaki yung dibdib. Tapos tinag niya si Mac, tsaka si yung isa namin kating, sabi niya, magpapaschedule na ba ako, bla bla bla. Kasi kung ang kapal ng mukha niya, magtigas si Gawasin sa Facebook, tsaka sa personal, baling na baling. Nakakatiri siya as in, sobrang nanggigigil ako sa pagmumukha niya. Akala ko naman, nakwento na sa'yo nila Wala. RJ. Hindi pa ako pumapasok. Papasok pala ako sa Sunday. Sabi na mo kasi no? Anong Friday na nasa Friday ka? Friday. Paano, te? Sa lahat ng nag-private, ikaw lang yung nakabakasyon eh. Alam mo pa kasi. Gago? Hindi yun. Explain ko kung bakit Kasi, mabait naman yung TM namin. Sobrang okay naman. Kaya alam kasi yung nangyari kasi nun. Yung napunta namin GN, parang bulok yung... Sige ito. So, yung leave na yon, sobrang planado yun. As in 3 months ahead. Pinlano ko na yun, nakabook ng ticket. Lahat planado. Tapos, nag-submit na rin ako ng email, pinapa-expedite ko. Sabi ko, sana po ma-approve kasi mga gastos talaga sa airfare. Lahat na plano na pati booking. Tayo na naman ng Prime Day natin, hindi naman ina-announce kung kailan. Diba? Hindi naman tayo nagkaka-notice na, ito Prime Day, ito yung Prime Week malalaman mo na lang yan after 2 weeks na lang bago mag-Prime, diba? Sabi ko, TM, hindi ko kasi pwede na plano naman po. Tsaka may credits naman po. Talagang hindi naman po siya biglaang gala lang. Pinaalam ko rin po sa inyo. Kasi nag-plot ako noon, June pa yun June 1, June 2. So talagang talagang hindi siya yung parang, TM, may bakasyon kami, hindi ganon. So sabi ni TM, sige mag-send ka ng email, ipo-forward ko kay GM, ganon. Tapos, medyo nakakutog na ako na parang hindi ma-approve. Kasi yung mga, pag pinapollow up ko sa kanya, parang hindi pa doon nag-response. Okay. Tapos, yung week na yun, medyo, sama ng pakiramdam ko. Mapsin ako 2 days. Tapos, nag-send ako ng med-cert. Sabi ko, straighten ko na nga yung option ko kasi hindi naman nag-reply sa akin. Parang
nag-reply yung TM ko. Nasa airport na ako, parang ang tanong niya, parang yung med-cert ko daw ba, kung accredited, gano'n blah blah shit. Hindi na ako nag-reply. Sabi sa isip-isip ko, ngayon ka nga lang nag-reply, pinalo ko na sa'yo yan. Tapos tatanong mo kung papasok ako ngayon. Hindi ako papasok, pala ako. So ayun, 2 weeks na ako, 2 weeks na ako, mamaya hindi pa rin ako papasok. Parang hindi na kasi ako nag-reply sa kanya. Ang ginawa niya, pinapatanong niya na kila Kyla, kila Che kung papasok pa ako o mag-resign na, ganun. Hindi na ako nag-reply sa kanya kasi parang nung nag-send ako sa kanya, 3 days siya bago nag-reply. Nasa bakasyon na ako. Bahala ka, mabakasyon ako, hindi mag-reply sa kanya. Nakainang yan. Kaka-cancel ko yung buhay ko para sa'yo. Tiga lang. Kaya yun, pero... Oo, yun na. Quality ng GM namin, nakakairita. Kaya nga eh. So, ang ending, di ba kilala mo si tropa ko si Mads? Yung dating taga-Amazon. Kilala mo yun, di ba? So, kabiro ako si Mads. Pag nagpo-post na nag-comment si Mads, uy, magtawag ka na. Uy, prime week ka? Wala ka. Parang nagbibiro-biro siya gano'n. Tapos ako, Tawa-tawa ako nakita ko yung story mo. Tapos na yung ni Mads na prime week. Pero nagsabakasyon ka. Ako, hindi ko pina-private. Pina-public ko, gusto ko makita nila kahit makita pa ng team ko, wala akong pake. Nagpaalam ako sa inyo, ilang buwan, ba't ako magtatago na nagbabakasyon? Alam niyo, nasa bakasyon na ako ngayon. Saka parang reward mo na lang ako sa sarili mo kasi di mo yun talaga yung plan. Parang graduate nga yun. Kaya lang, nag-gets ko naman, siyempre trabaho, gano'n. Hindi naman kasi in-expect yung prime week. Pero wag niyo expect na magtatawag sa prime week. Kasi hindi ko naman At saka ang ganda naman mo ganda nung pagpunta mo ng Boracay na nakarating ka ng Romulo. Tatlo dapat yun. May Mindoro pa kami. Alam mo ito yung nangyari. So ito na. Sa'yo pa to. Sa'yo pa lang ko eh. Kaya tinamad ako pumasok kasi ganito yung nangyari nun. Dapat 3 days lang talaga yon. So yung namin, yung day 1, nakalaan yun for Romblon. For Romblon for Mindoro. So nasa Naiya na kami, flight. Tapos Sempak kasi sila kaya namin. Yung time na yun, nung umaga na yun, medyo makulimlim na. May hindi naman umaambon, pero madilim. Madilim yung kalangitan. So nag-flight. After 45 minutes, so nandun na kami sa may area ng Mindoro. Panginat hindi naglalan yung airplane. Nagano na kami. Ikot-ikot lang siya Sabi ko, kasi nakaupo kasi ako sa may harap. Tapos, yung flight attendant, tawag dun sa cabin. Parang, sabi ko parang may something wrong dito. So 15 minutes nasa area, hindi siya naglalan. Ikot. Tapos, another 15 minutes, umiikot lang kami pero wala na kasi makita sa langit kasi zero visibility. Tapos, so sabi ko, tangin na. Tinanong ko yung flight attendant, excuse me po, miss, anong status mo natin? Lalapan po ba? Tapos sabi niya, hindi po pwede magbigay ng statement kasi ganun-ganon. Tapos yun na, yung piloto na parang nag-announce na parang, kanina pa daw umiikot, di daw pinapalan yung aeroplano. So, standby status. Kaya lang, nung pangatlong ikot na, parang mas safe daw yung kung bumalik na lang sa Manila kasi baka maubuso din ang gas sa ere. Tsaka di sila pinapalanding. So, ending, nag-trip lang kami sa ere, tapos balik ulit sa Metro Manila. Tapos, din na yung parang time na, parang di-break ba namin, parang tutuloy ba natin to hindi. Nag-decide na lang kami magbarko. Kaya, ending. Oo, binalik yung aeroplano sa Manila. Gagi. Gagi. Kaya, gagi. Pero, naripan naman. Kaya lang, syempre, sayang yung oras, kasi yung Pero, masaya kasi experience. Kaya nga. Kaya mag-experience na rin tayo po tayo na wala pa tayong gala Totoo. Wala pa Mag-enjoy tayo. Ay, hindi nag-invite si Del sa birthday niya. Kailan ba birthday ni Del? Sa August 30. Nakapano kami nung sama ka. August 30, 30? Oo. Katapusan.
sige, tayo na magpa-plot ako ng... Papasok muna ako, syempre, di ba? Kasi 2 weeks na. Pasok muna para may pera. Sa ano yun eh, sa Zambales, Photo Mines. Maganda siya. Sige, go lang. Pag in-invite ako ni Dale, syempre siya may birthday. Baliw, sabi ko kayo, sabi ko TM na kasama kayo, hindi kayo makakalimutan in-invite ko. Oo nga, hindi. Pag nasabihan na ako, alam. Sige. Yung ano kasi, yung last time lang talaga. Para sa akin mag-release ng sasakyan. Kaban. Bukan kayo. Ban. Hindi, parang 404. Kasi ano yun eh, yung daan, mahirap yung daan, kasi kaya mag-work mo, di ba? Okay. Pwede naman. Pero pasok muna ako para may pera. Wala na akong pera. Tama eh. Kasi kuha tayo ng medical spending. Oo, hindi. Kasi mag-renew pa lang yun ng September. Alam mo. Nauubos na kasi. Nauubos na yung 10K ko na pang-adjust ng brace. Oo. Oo, paano nga ako yung root canal eh. Hindi pa ako bumabalik sa dentist ko kasi 10K. Hinihintay ko pa yung medical spending. Sayang. Pero yun, pag... Ang ina na bang oras ng pasok mo ulit? Hindi, I mean, yung off nyo pares yung tayo off, di ba? 10 to 7 kayo, no? 10 to 7. Parang kasi tayo nakikita talaga niyan yung ganung oras. Opposite. Pero anong floor na kayo? 11? Oo nga, hindi magka-floor pala tayo, kaya lang iba lang talaga yung oras. Hindi talaga tayo nagkitatakbo kasi yung oras namin, pagpapasok kayo na sa bahay na ako. Oo, tapos yung oras namin ng 7, pakulit na kami, papasok pa lang kayo, no? Papauwi, pag ano. Ang dami na nangyari, no? Di ba? Nakakapikon. As in, si Liz, ganun pa rin, di pa rin nagbabago. Intimidida pa rin. Kamusta na? Nakuwento kasi sa akin ni Chris nung parang ano ba yun? Kasi dati di ba papunta ako na TM, kaya lang medyo alanganin kasi graduation ko kinabukasan. Parang sabi sa akin ni Chris, bumait naman na daw si TM ah. Totoo ba? Okay siya. Bumait na daw? Sobrang okay ni Mark kasi, alam mo, hindi niya kami like, tulad kahapon. Sabi ko sa'yo sobrang bait ni Mark talaga. Ano siya? Like ano siya, strict siya sa mga metrics? Sa mga hindi rin siya namimiga sa metrics eh. Like, nag-remind, oo. Ano lang siya, medyo strict lang siya sa attendance talaga. Pero kahapon, di ba walang advisory yung mga maso, like wala silang sinasabi, wala silang balita, kasi ang dami ng stranded. Hindi niya na kami pinapasok, sabi niya huwag na kami pumasok. Lahat kayo hindi na pumasok? Oo, hindi na kami pumasok. Sabi niya huwag na kayong pumasok kasi mas priority yung safety niyo, ganyan-ganyan. Ako na bakalang explain kay Paul. Oo. Ganun, okay siya. Talaga, mabait siya. As in, wala naman kaming issue sa kanya. Goods na, isang sayang. Umalis pa kasi ako eh. Pero okay lang. Ulit mo kasi. Hindi. Tas ano din, hindi kasi kami di ba, may bay. Hindi kami doon nag-bay. Sabi niya sa amin, okay, napagalitan niya kami na nakaraan kasi sa safe officer kami. Pero okay na yun. Hindi naman siya nag-alit talaga. Pero kinausap niya kami. Tapos ang sabi niya sa amin, okay lang kahit nasa ang bay kayo. Basta, ang importante, kasama ko kayo sa floor para naiikutan ko kayo, napupuntahan ko kayo. Ganun siya. Si daddy nga 2 weeks siya inabsent na ni daddy. Walang notice. Hindi niya naman in-RTW si daddy. That's my idol. That's me is daddy. Nakaimit na si daddy. Hindi ko wala siya kasama sa bahay. Parang hindi nagpaparamdam daw si daddy. Si ate Joy hindi na pumapasok. Gagi. Pero, alam mo, buti nag-reach out ka, wala rin talaga ako nakakausap. Quiet life lang ako. Sabi nga ni Kyla, na-share nga ni Kyla na sa team niyo parang ano daw, pag nag-meeting, tahimik, gano'n. Oo. Parang may mga nasari-sariling mundo. Buti na lang, magkakasama kayo apat. Ay, magkakaroon pala kayo kasi si Aki naging third na. Sabi ko na third si Aki, tapos dinag-line ko. Tingnan mo, sayang. Ayaw mo talaga magpapromote eh, no? Ayaw ko talaga, wala talaga siya sa plano ko. Tsaka ayaw ko umalis kay Park kasi sobrang okay talaga ni Park. Kasi wala akong ano sa kanya, wala akong masabi sa kanya na kahit na ano. Nasa parang
di ba ikaw 5 years ka na din? Dumating din sa point mo dito sa Amazon, yung parang may tamad factor na, parang tinatamad ka na. Ang ginagawa ko kasi, para hindi ako na-burnout, kapag nakikita ko na yung SL ko, since hindi naman siya Convertible sa cash, Oo. ginagamit ko talaga siya kapag halimbawa, alam ko na, kasi hindi nawawala yun sa isang buwan, merong araw na parang ayaw tamad na tamad ka. Hindi ko talaga binipilit ko sa sarili ko, hindi ko binipilit pumasok kapag ganun yung nararamdaman ko, yung parang ayoko na magbilis halos. Oo. Kasi kapag parang pasok ka ng pasok, tapos nagreklamo ka lang, wala kang ginagawa sa reklamo. Mas lalo kang mapapagod. Kaya ang ginagawa ko talaga kapag may SL ako, ginagamit ko talaga siya kasi kahit wala akong sakit. Pag ano lang, mental. Oo na. Oo, masama yung pakiramdam ko, hindi ko kaya. Kasi hindi ko talaga gusto pumasok kasi dyan ako magkala sa office. Oo, totoo naman yan. Hindi yung parang kasing di ba parang yung momentum kasi, parang ang nangyari kasi nun, kaya medyo bago ako maglowa, yung sa graduation, naglowa kasi ako 3 weeks. Tapos syempre yung 3 weeks na yun, parang normal lang yung routine mo, ganun, parang, alam mo parang na-enjoy mo na yung ganun, parang nakatamad bumalik sa trabaho, tapos bumalik ka na sa work. Kaya lang, pagkabalik ko sa work, parang 1 week lang ako pumasok na straight, tapos may absent na naman ako ng next week. Tapos parating na yung bakasyon. So parang hindi pa ako pumapasok sa Amazon ng isang buwan. Parang ganun yung feeling. Tapos, yun nga yung mga nangyari, yung mga parang ang tagal ng response. Parang doon, kaya tamad ako, yung parang alam yung momentum na, kasi di ba, pag araw-araw ka pumapasok, may routine ka parang yung oras mo natulog ako, pero pag once na humaba yung break mo, tapos parang ayaw mo na bumalik, parang ganun feeling. Parang takin na, mabalik na naman ako. Pero syempre, go. Kapag ganyan na yung feeling ko, kapag wala na akong BL, di ba nag-BL ka, kapag ganyan na yung nararamdaman ko, na talagang, well, siguro ngayon hindi ko siya masyadong nararamdaman kasi nandiyan naman sila Rimar, nandiyan naman sila Bryce, si Chris. Oo. Yun din, malaking factor din kasi yun Oo. Totoo yun. Sa team naman sa team naman namin. Kasi minsan sinisipag ka pumasok dahil sa mga kasama mo na lang, hindi naman dahil sa trabaho. Oo. Meron naman nagtatry mag-reach out, pero kasi sa team namin, hindi talaga, parang, di ba, kahit mo, extrovert ako, ganun, outgoing. Pero sa team namin, sobrang reserve ako. Wala akong pinapapasok na bagong tao talaga. Kasi parang meron nag-approach, hey bro, sabay ka sa amin. Hindi ko sumasama, ay, wala lang, hindi ko, parang hindi ko na kasi, yung mga katim ko kasi. Yan yung sinasabi ko na, yan yung naiisip ko that time na sinabi mo sa akin na magpapalipat yun ng team. Yan yung naiisip ko na, yan yung actually naiisip ko na mangyayari na parang, kasi iba yung bond ng team natin kay TFA Oo nga. Diba? Sabagay. Medyo na-break siya nung nalipat tayo kay TFR. Pero magkakasama pa rin tayo, diba? Tinapit-tabihan ka namin sa station. Oo. Kasi ganun namin ni-remark Oo nga. Ayaw namin lagi ni remark na, hindi naman sa nafe-feel namin dati na naliless out ka or something. Kaya lang kasi parang nafe-feel ko nun. Sobrang close niyo kasi ni May. So parang feeling ko na parang somehow nag-down ka kasi parang nawala siya. Oo. Totoo naman yun. Hindi pumapasok nun si Kyla. Tapos si Ate Che naman. Si Ate Che kasi parang okay lang siya na mag-isa. Oo. Tsaka may edad na kasi siya. So parang dead mas sa mga kasama, gano'n. Oo. So parang ito talaga yung naiisip namin na talaga. Kaya napansin mo nung mga huli-huli ko sa team, lagi ka namin tatabihan. Lagi ka namin i-area. Thank you. Si Chris, nung naman ba si Che, di ba, close na rin siya, lagi sila magkatabi. Ang ginawa namin, dinatap namin si Chris ngayon. Si Chris lagi namin katabi ngayon. Siya yung lagi ko. Kasi gano'n din na-feel niya ng mga bago-bago pala kay Team Mark na gusto niya na mag-resign. Oo. Na-stress kasi siya ron yung time mo. Tapos parang pero ngayon, na si Chris, yun yung sinasabi ko dati kay TMA na baka kapag ka nalipat ka ng team, baka ganun yung mangyari. Yun nga, kasi, siguro rin na noon. Kasi yung mga katim ko, mga bata talaga, kasi mga 19, 20, mga ganun. May edad, tapos may mga circle sila. Hindi naman kasi mawala yun, syempre sila naman yung magkakasama dun .
Tapos meron naman mga ano doon, parang isang guy na, uy bro, kamusta? Parang ina-approach ako. Pero ako, siya lang yung kinakausap ko. Pag inausap na ako, hindi ko talaga, as in, pag natatanong sila about personal life, hindi ako nag-open na. Wala talaga. Parang professional lang ako. Pag sa pa-outman, ano lang, Kaya ka nagkakaroon ng feeling na ganyan kasi parang ano yung sa atin kasi gusto kasi natin yung ano yung humor ng isa't isa. Oo. Alam mo yun? Yung kahit ang papay ng mga jokes mo. Diba? Kasi ganun yun kahit na nakuha kasi natin kung paano mabardagulit yung isa't isa. Parang ganun yung nabubukan sa atin kay TMA. Tsaka wala na kasi ako ganong ano, like hindi ka tulad kasi dati, every week may nilook forward ako na gala, ganun. Ngayon kasi wala talaga, as in, nagiging ano siya, nagiging routine. Parang pasok, uwi. Ganun na yun. Tsaka pagka pumatak yung 6:30, mauna na talaga akong bumaba, as in, kukunin ko lang gamit ko, nilipit ko lang gamit ko, baba na ako. Wala talaga, as in, pagkalabas ng office, hindi ko na kasi sila pinapansin. So, Wala na yung mga ano, wala na yung mga kulit. Bakit pumunta na lang kasi sa amin? Tsaka kasi alis ka dyan. hindi, nagpa-graduate lang. Sabi niya nasaan ako nung sabi ni Kayla na ano, pag nagme-meeting daw sila, tahimik lang siya. Kahit, Kasi parang walang maingay, walang magulo. ang seryoso din. Parang ano, pag I felt bad kasi parang pag nagme-meeting kami, Ang saya-saya na. hindi naman sa ano, hindi kasi kami buo na nagme-meeting by group. Oo nga. Syempre, alam mo naman ako, talagang pakulit ko, gano'n. So wala, parang ganun pa rin yung ano, kahit na iba na yung mga kasama namin. Matatanda na Tsaka ano, alam mo yung start ng Prime Week, yung parang gabi kasi yung nag-start eh. Parang may spin-off, ano tawag doon? Basta may something na tawag doon. Tapos parang ano, hindi ko naman masisi mga ka-work ko kasi parang nag-a-approach naman sila, isama kayo sa picture. Pero wala talaga, ayaw ko talagang parang hindi ko kasi feel na katin ko sila gano'n. Kaya parang ayaw ko rin maging... kami hindi kami sumama nung picture ng Prime. Sabi ko, nawala yung Prime shirt ko. Sabi ko, hindi ko kaya mamiti na kasama ko si Tope, si Liz sa isang picture. Like, hindi ang kaya ng mental health ko, Malaki na yun. Nakapasok pa rin pala si Liz. Kala ko naka-ano na siya. Tagal niya mag-maternity leave, Kaya nga parang payapa. Oo, sa totoo lang. Pero medyo nabukasan yung inis ko sa kanya kasi na-focus ako kay Tope. Kaya may eyes on you talaga, Gagi. Uy, catch up tayo ulit pag pumasok na ako. Kaya lang, ikaw yung magpapalit. Ito na lang, mag-last day na ako. Oo. Para makita-kita tayo. Oo, sige. Kapag ka-rest, ibuka natin si May. Yun nga eh. Sana uli, no? Ayayin natin siya mag-samgip na lang si May. Oo. Ganun na lang, takay na kasi wala. Buti nakabalita pa ako sa'yo. Pero, maliligo na muna ako. Tangin ang init dito. Sige. Umaaraw na eh, no? Mula pa ba sa inyo? Makulimlit pa? Ako na kayo mga ba? Wait lang. Ay, di mo na ngayon, no? Or mamaya pa? Hindi ako pumasok. Very good. Yung mga, nakakahapon na rest day na isang araw na lang. Hindi, oo, kasi tanginang, ang hirap ng commute mo yan, no? Umuulan. Totoo. Sabi ko nga kahapon, di ko napipilitin pumasok na yung mga mag-effort. Ang mga nasa Maynila, gusto na mama, so nagkukul pa. Okay. Lalamoy. Ano? Yan yung mga bagay hindi ko ginagawa para sa kumpanya, be. Yung isasakripisyo ko yung yung welfare ko, yung mental health ko para sa kanila. Oo, tanginang, yung pera ay kitain naman ulit eh. Totoo, tsaka kung may secret naman ako, kasi hindi ko gagamitin at hindi nyo naman binabayaran ng pera yan sa akin. Oo nga, tama. Nice. Yun lang. Sige, tangina. Maliligo na ako. Pero thank you sa kwentuhan, Jilin. Sige na, bye-bye. Salamat ulit. Bye-bye. Ingat ka dyan, ingat. Ingat.
videos, oh my God.
So, pagkapunta namin sa Carabao Island, syempre sinamantala na rin namin at pinasok namin yung kuweba. So, lakas ng alon nga ng time na yun, puntaan nyo naman. Baba kami. Ito yung lagusan papasok ng kuweba. So, doon nakakatakot siya sa loob. Well, kasi kailangan mong yumuko medyo masukal, masikip yung butas ng kuweba. So, kailangan mo upo. Tapos, dilim. Sasarin sa loob kasi dagat niya, madulas. Yan yung delikado, dahan-dahan lang lumahan. Tapos buti may tour guide kami sa Kuya. Ilaw-ilaw, may mga paniki, nakikita niyo yung paniki mo. Yan, so papasok ng kuweba, and flex-flex lang nakapasok ng kuweba. Proud moment. Lakas pa rin ang alon, actually may bagyo ng time yan, or low pressure. Hindi ko alam bakit kami pinasok ng kuweba. Wala lang siguro para sa experience of memories. At papunta na kami sa cliff diving, kaya lang sakto nang nalobat yung cellphone ko pagkat hindi ko. Kaya yun lang muna. So, papunta na kami sa Carabao Island. Siyempre, sa mga natin at pinasok natin yung kuweba. So, sa pangalaman namin mga kami. Kaya kung saan papasok na kami. So, pagkakaroon na kasi sa kasi kailangan ko so, kapunta na ako sa Carabao Island. Ito play pa rin pala.